Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Heavenly Father, we thank you, Lord, for gathering us here. Jesus, for the blessings, for good health. And thank you also, Lord God, for having us, Lord. Though we are sinners, you always forgive us. And help us, oh God, to be worthy of preaching your words, Lord, good news for salvation. And we hope that tonight we can impart to our brothers and sisters the lessons, the teachings of the church. We also ask from you, Lord God, the Holy Spirit, to enlighten the speaker for tonight, by Jojo, and all of us here who are joining, that our minds will be open to the teachings, especially the CFD Cebu. Father God, all of these things we ask from you through your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, maraming salamat po si Susie sa iyong pagbibigay ng ating opening prayer. At magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. CFD Cebu. Magandang gabi po sa ating lahat. At binabati rin po natin ang ating mga kapatid, ating mga kayos pananampalataya, at lalong-lalo na sa mga kapatid nating manonood ng live stream natin ito. Ang ating pong paksa natin tatalakayin ngayon ay tungkol po sa panalangin ating mga Katoliko sa mga anghel o sa mga santo o mga taong banal na nideklara ng ating simbahan kung banal. Hindi po lingid sa ating kalaman, mga kapatid, na ang katuruan ito, ang doktrinang ito ng ating simbahan ay napaka-controversial para sa ating mga kapatid na nahiwalay sa tunay na pananampalataya. At dahil dito, palagi tayong binabatikos at sinasaway at inakusahan na tayo di umano ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang tawag po nila sa ating mga santo ay mga Diyos-Diyosan di umano. Dahil sa pagharap natin sa kanilang mga rebulto, mga imahen. Mga kapatid, atin pong ipapaliwanag sa paksang ito ang mga katuruan ng ating simbahan kung bakit tayo, mga Katoliko, ay dapat lumapit sa mga taong banal o mga santo at sa mga anghel. No? Kung bakit tayong mga Katoliko ay lumalapit sa kanila upang humingi ng tulong, upang mapaabot sa ating mga panalangin at mga dasal doon sa altar ng Diyos sa langit. Itinuturo ng ating banal na simbahang Katolika na kailangang manalangin tayo sa Diyos para sa ating kaligtasan. Tungkol naman sa pagtawag natin sa mga banal na matatanda o mga elders na nasa langit, ito ay mabuti at kapakipakinabang. Ang mga banal na naghahari kasama ni Kristo na nasa langit ay maaring manalangin para sa atin at dininig nila ang ating mga panalangin, kaya nakakabuting dumulog tayo sa kanilang tulong. Itinuturo din ng ating simbahan na ang mga anghel at mga banal sa langit ay nararapat sa ating paggalang at karangalan o pagpaparangal natin sa kanila. Mga kapatid, bago po tayo dumako sa pinaka-main topic natin, ang pagpanalangin natin sa mga banal o mga santo, ay sasagutin muna natin at pakinggan ang kanilang mga akusasyon at pagtutol sa ating doktrinang ito. Gumagamit sila ng mga talata sa Biblia upang i-justify na mali ang ating mga katuruan sa ating simbahan. So, meron po ditong 8 pagtutol na ginagamitan po nila ng verses mula sa Biblia. So, unang pagtutol, sabi ni San Pablo, walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Magbasa naman natin sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 5. Kaya hindi na tayo lilingon sa sinumang tagapagtanggol, maliban sa nag-iisang tagapagtanggol na si Kristo. Yan po ang sabi nila. At narito po ang sagot natin, mga kapatid. Ang tanging advokasya ni Kristo, ayon sa unang Timoteo 2.5, ay tungkol po sa kaniyang gawain ng pagtubos. Ayon sa unang Timoteo 2.6, hahakbang lang tayo ng isang bersikulo. Naroon na po ang konteksto ng talata na ginagamit nila sa bersikulo 5. No? Ay tungkol sa kaniyang gawain ng pagtubos. Kaya hindi ito sumasalungat sa advokasya ng mga santo sa kanilang kakayahang manalangin sa Diyos para sa atin. Yan po, mga kapatid. At narito ang kanilang pangalawang pagtutol. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Natin naman mabasa sa San Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. Kaya si Kristo ang tanging daan patungo sa Ama at hindi si Maria at mas lalong hindi ang mga santo. Sabi pa nila.
Narito rin ang ating sagot, mga kapatid. Si Kristo ang tanging daan patungo sa Ama, ayon sa San Juan 14:6, dahil sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan, nabuksan ang langit para sa atin. Mababasa natin sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 18. Ang mga banal o santo ay ang ating daan o halimbawa dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. No? Mabasa natin yan sa 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 1 at sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 17. Sa madaling salita, mga kapatid, sila po ang ating huwaran. No? Ang mga santo, dahil sa kanilang pagsunod, sa kanilang matinding pananampalataya at pagsunod sa uban ng Diyos, ay nagiging mga naparangalan sila ng simbahan at sila nagiging mga santo. Kaya sila po ang ating huwaran na tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. No? Yan po ang konteksto ng mga doktrinang ito, mga kapatid. Ang mga banal, hindi po natin kinikilalang bilang Diyos o mga Diyos, no? Kundi sila ay ang ating huwaran, no? Sila ang ating mga example kung paano natin marating ang kabanalan. So, narito ang pangatlong pagtutol, mga kapatid. Sabi ni San Pedro, sa kanya lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong mundo na ibinigay ang Diyos sa katauhan na makapagligtas sa atin. Mababasa natin sa mga gawa, Kapitulo 4, versikulo 12. Kaya hindi na tayo tatawag ng iba pang pangalan maliban sa pangalan ni Jesus. At sasagutin po natin yan. Walang ibang pangalan na ibinigay para iligtas tayo. Ayon sa mga gawa, Kapitulo 4, versikulo 12. Ito ay totoo sa paraan na si Kristo ang pinagmumulan ng ating kaligtasan. Ang mga banal ay makakapagligtas hindi sa kanilang sarili, kundi bilang mga instrumento ng Panginoong Diyos. Nating mabasa yan sa 1 Corinto, Kapitulo 9, versikulo 22. At sa mga gawa, Kapitulo 13, 43. At mga kapatid, narito ang kanilang pang-apat na pagtutol. Ang sulat sa mga Hebro ay ating mabasa ang ganito. Dahil dito, lubusan niyang mailigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Mabasa natin sa Hebro, City, versikulo 25. Kaya sapat na ipanalangin tayo ni Kristo ayon pa sa kanila. At narito po ang sagot natin dyan. Kung si Kristo na nasa langit ay patuloy na nanalangin para sa atin, ayon sa Hebro City 25, hindi ito nangangahulugan na hindi na tayo maaring manalangin sa isa't isa. Dahil nais ng Diyos na dumating ang mga biyaya na ating tinatanggap sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal. Okay po? Saan natin mababasa yan? Sa aklat po ni Job, Kapitulo 42, versikulo 8. Yan po, mga kapatid. So, ito ang kanilang panglimang pagtutol. Matagal nang namatay ang mga santo o tinawag ng mga Katoliko. Kaya hindi na nila marinig kung sino ang tumawag sa kanila dahil wala na silang malay. Ang mga patay ay hindi na makapagpupuri sa Panginoong Diyos. Ayon sa mga awit, Kapitulo 115, versikulo 17. Ang sagot po natin dyan, mga kapatid, ay narito. Ang mga walang malay ay ang katawan ng mga patay. Yan ay ayon sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 7. Ngunit, ang mga kaluluwa ng mga banal ay nasa langit na ngayon kasama ang Diyos. Mababasa natin yan sa Papahayag, Kapitulo 6, 9. At may malasakit sila sa mga buhay. Mababasa natin, basahin nyo ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 22 hanggang 31. So mali po, mga kapatid, ang kanilang paggamit ng mga talata na gusto nilang gamitin para i-deny ang ating katuruan ng simbahan Katoliko, no? So nasagot po natin yan. Ang mga walang malay ay ang katawan ng mga patay, no? Pero ang kanilang kaluluwa ay buhay at naroon na nga sa langit kasama ng Diyos. Yan po ang mga taong banal. At sila ay may malasakit sa atin sa mga buhay. At narito po, mga kapatid, ang kanilang pang-anim na pagtutol. Ang mga banal ay hindi na dapat sambahin dahil kahit San Pedro ay tumanggi na sambahin siya ni Cornelio at sinabi, tumayo ka, huwag mo akong sambahin sapagkat ako'y tao lamang.
Mabasa natin yan sa mga gawa. Kapitulo 10, versikulo 25. At narito pa ang ating sagot. Si Cornelio po, mga kapatid, ay isang bagong convert sa pagiging Kristiyano, kaya hindi pa po siya naturuan na sumamba sa isang santo. Dahil naniwala ang mga pagano noon na ang mga apostol ay maaring gumawa ng mga himala at sasabihin kagad nila, bumaba ang mga Diyos mula sa langit. Mababasa natin yan sa mga gawa, Kapitulo 14, versikulo 11. Diba? Pakisundan po mga kapatid, ang mga Bible reference nating ginagamit sa pagsagot sa mga maling unawa at maling paggamit ng mga talata ng Biblia ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. No? Kaya malinaw na ang pagsamba ni Cornelio ay isang latria. Latria po ay isang pagsamba na nauuko lamang sa Diyos. No? It is an adoration due ni San Pedro. No? Kasi mali po ang kaniyang unawa. Ngunit ang mga santo ay maaari nating sambahin sa paraan ng paggalang at pagpaparangal sa kanila. Na atin namang mababasa sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 2, versikulo 36 at sa Pangalawang Hari, Kapitulo 2, versikulo 15. No? Mayroon kasing kaibahan ang pagsamba. No? Hindi po general ang pagsamba. Kung sumamba ka ay patungkol na kaagad yan sa Diyos, hindi po ganun. I-explain po natin yan mamaya mga kapatid. No? Ang tungkol sa pagsamba. So narito po ang kanilang pang-itong pagtutol. Ang mga anghel ay hindi na dapat sambahin. Dahil ang isang anghel na gustong sambahin ni San Juan ay tumanggi din sa iyong pagsamba at nagsabi, huwag mong gawin iyan. Ako ay isang lingkod lamang ng Diyos na tulad mo. Ang Diyos ang iyong sambahin. Ayon sa pahayag, Kapitulo 22, versikulo 8 hanggang 9. Ito pong sagot natin mga kapatid. Mayroong dalawang posibleng pag-aayos sa bagay na ito. Una, itinaas nito ang kabanalan ni San Juan dahil ang mga banal ay magiging gaya ng mga anghel. Yan ay ayon ni San Mateo Kapitulo 22, versikulo 30. No? At ang pangalawa, ang kaluwalhatian ng isang anghel ay tulad ng kaluwalhatian ng Diyos. Mabasa natin yan sa aklat ni Propeta Osias, Kapitulo 12, versikulo 4. Kaya inaakala ni San Juan na ang Panginoong Hesus ang kanya nakita. Kaya gusto niya itong sambahin. No? Ang anghel ay sinasamba din sa ganoong paraan upang sila'y parangalan at luwalhatiin bilang mga anghel ng Diyos. At tinamang magbasa sa Joshua, Kapitulo 5, versikulo 14 at sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 8, versikulo 17. No? So, lililawin ko lang po mga kapatid. Kaya ito ginawa ni San Juan kasi nga napagkamalan niya ang isang anghel na ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinaway siya ng anghel kasi hindi man siya ang Panginoon. Kasi magkahalintulad ang kanilang kaluwalhatian, no? Ng anghel at ang Panginoong Diyos. Magkahalintulad. Kaya hindi malayong napagkamalan talaga siya ni San Juan. Kaya ang isang anghel na tapat ng Diyos ay hindi pwedeng magpanggap na siya ay Diyos. Kasi si Satanas lang ang gumawa niyan. No? Nagpapanggap siyang Diyos. Kaya ang isang tapat na alagad ng Diyos, isang anghel, ay sasabihin talaga kung ano yung totoo. No? Wala siyang itatago. Kaya sinaway niya si San Juan dahil hindi siya Diyos. Isa lamang siyang anghel. Yan po mga kapatid. So mayroon po tayong mga reference dyan. No? Sundan po ninyo ang mga reference. Joshua, Kapitulo 5, versikulo 14 at sa Daniel, Kapitulo 8, versikulo 17. At narito po ang kanilang pangwalong pagtutol. Ang tanging dapat sambahin ay ang Diyos. Sabi ni Jesus, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Opo, mga kapatid, tama nga naman yan. No? Dahil yan ang sinabi ng Panginoon Jesus. No? Sambahin mo. Ang tagpong ito, mga kapatid, ay ang pagdebate nila ni Satanas, no? Ng Panginoon Jesucristo. So, nakipagdebate si Satanas gamit ang talata ng Biblia. Pero ang sagot ni Jesus, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kaya ang diablo ay umalis, no? Sa tagpong ito. So, hindi po tayo totoo dito mga kapatid. Kaya lang, mali ang kanilang paggamit, paglapat sa talatang ito
na gusto nilang pasinungalingan na mali ang ating mga doktrina, no? Sa mga Katoliko. At ito po ang ating sagot. Ang Diyos ay narapat sa pinakamataas na pagsamba na tinatawag nating latria. Kaya nang sinabi ko na kanina, latria, dahil siya ang lumalang sa atin. Basa natin yan sa mga awit, Kapitulo 100, versikulo 2. No? Ang mga banal at mga anghel ay maaari nating sambahin sa tinatawag nating dulya. No? Kanina, para sa Diyos, o naukol sa Diyos lamang ang pagsamba, tinatawag nating latria. At dito naman, sa mga anghel at mga banal, ay pwede natin silang sambahin sa tinatawag nating dulya. Ano ba itong dulya, mga kapatid? Ang meaning po ng dulya is an act of respect or veneration to the saints, no? Mga anghel, mga banal. No? Act of veneration. Hindi po adoration. Kasi yung adoration, ang katumbas noon sa Greek ay ang latria. No? So, dito mga kapatid, ipapaliwanag natin ang tatlong uri ng pagsamba. Ano ba itong tinatawag na worship? Ayon sa teolohiya ng Simbahan Katoliko, worship is a general term that have three distinct actions. Ano itong tatlong distinct action ng worship? Una, yung latria. Latria is an act of adoration due to God alone, the Holy Trinity, including the Blessed Sacraments. At ang pangalawa ay ang tinatawag nating hyperdulia, special veneration to Mama Mary. Dahil si Mama Mary po ay ang ina ng ating Panginoong Kristo. Hindi naman pwede na sasamba tayo sa isang Diyos na kinikilala nating Diyos na Panginoong Kristo. Tapos, i-disrespect natin ang kanyang ina. Hindi po maganda yan, mga kapatid. Huwag po nating tularan ang mga kapatid nating nahiwalay sa tunay na pananampalataya. Yan ang kanilang ginagawa. No? Inuuno nila ang Panginoong Kristo na anak ng ating Birheng Maria, pero dinidisregards naman nila at dinidisrespect ang kanyang ina. No? Si Mama Mary. Nasaan ang hustisya dyan, mga kapatid? No? Anong pwedeng itawag natin sa kanya? Kayo na pong bahala dyan. No? Mayroon naman po tayong pangunawa. No? Marunong tayong umunawa ng masamang pag-uugali at mabuting pag-uugali ng isang tao. Hindi po maaaring purihin natin, dakilain natin ang Panginoong Jesucristo samantalang i-disrespect natin ang kanyang ina. So anong tawag natin dyan? Mga walang galang. Ito sila, ang binabanggit ng kasulatan, malapit sa akin ang kanilang mga dila. No? Sila ay nagpupuri sa akin sa bibig lamang. Subalit ang kanilang mga puso ay malayo, napakalayo sa akin. Yan po sila, mga kapatid. So, yan po ang tatlong uri ng distinct action of worship. Ayon pa sa ating Catholic theology, worship is a general term that have three distinct actions. Bigyan ko po kayo, mga kapatid, ng isang example. Pag pumunta sa inyong lugar ang isang gobernador, sigurado ako, pararangalan niyo siya, no? Ibigyan niyo siya ng respeto bilang isang gobernador. Pero pag dumating sa inyong lugar ang isang senador sa buong bansa, sigurado ako, mas mataas ang respeto at pagpaparangal na ibigay niyo sa isang senador na mas mataas sa isang gobernador. Di po ba? At kung dumating sa inyong lugar ang presidente ng Pilipinas, sigurado akong mas mataas pa kaysa senador ang ibibigay niyong parangal at paggalang sa presidente. Tama po ba? Amen po ba, mga kapatid? Yan po ang isang konkretong ehemplo ng worship. Hindi po magkapareho ang pagbibigay natin ng respeto, parangal at paggalang sa isang mayroong katungkulan, no? Sa gobyerno man o sa simbahan. Kaya ng pare, nirespeto natin ang pare. Pero pag dumating yung obispo, mas mataas yung respeto natin sa obispo. Mas lalong mataas kapag ang Santo Papa ang dumating sa atin. Yan po ang isang konkretong ehemplo o example ng worship. So, mga kapatid, dumako tayo sa pinaka-main topic natin, ang paglapit natin sa mga taong banal, paghingi natin sa kanila
ng tulong upang mas mapadali, mapaabot ang ating mga panalangin at mga dasal sa langit. Si Kristo ang tanging tagapagtanggol natin para sa kanyang mga gawain ng pagtubos na ibinigay sa kanyang sarili para sa ikanligtas ng lahat ng tao. Mabasa natin yan sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 6. Ngunit inamin din ni San Pablo na siya ay naging tagapagtanggol o tagapagtanggol ng Ebanghelyo. Sabi niya, ibinigay sa akin ng Diyos ang gawain ng pagtatanggol sa Ebanghelyo. Natin mabasa sa Filipos, Kapitulo 1, versikulo 16. At tinukoy niya si Moises bilang tagapamagitan sa pamagitan ng pagbibigay ng batas sa mga tao. Ang kautusan ay binigay sa pamagitan ng mga anghel, sa tulong ng isang taong tagapamagitan. Mabasa natin yan sa mga Galatia, Kapitulo 3, versikulo 19. Ang mga banal ay matatawag na mga tagapagtaguyod hindi sa pagtubos, kundi sa kanilang pamamagitan sa atin. Malaki ang magagawa o nagagawa ng isang panalangin ng taong matuwid. Ayon sa aklat ni Santiago, Kapitulo 5, versikulo 16. Yan po ang mga kapatid ang rason. Sa lumang tipan, si Abraham ay namamagitan para sa mga tao at sa Diyos. Ang Diyos ay sumang-ayon na hindi niya pupuksain ang lungsod kung 5 matuwid lamang na tao ang matagpuan. Dahil sa pagsusumamo ni Abraham, ating mababasa sa Genesis Kapitulo 18, versikulo 32. Sa panahon ng kanilang pakipagdigma laban sa mga Amalekita, gaya ng ipinapanalangin ni Moises na manalo sila laban sa kanilang mga kaaway. Ngunit kung huminto si Moises sa pagdarasal, ay manalo naman ang kanilang mga kaaway laban sa mga Israelita. Dito mga kapatid, makikita natin na ang panalangin ni Moises mas mahirap pagtagumpayan ng mga Amalekita kaysa pamamagitan ng espada ni Joshua. Mabasa natin yan sa Exodo, Kapitulo 17, versikulo 11. Mas matindi talaga, mas powerful ang panalangin kaysa pakikipagdigma. Tandaan po natin yan mga kapatid. Mayroon kasi mga kapatid natin, mga tao mahilig talaga sa gulo. Parang layunin nilang magkakagulo talaga ang mundo. Pero ang malinaw dito mga kapatid, ayon sa talata na ating binabanggit, na mas makapangyarihan ang pagdarasal kaysa espada ni Joshua. Exodo 17:11. Ang mga taong nagkasala, parurusahan sana ng Diyos, ngunit hindi niya tinuloy ito dahil sa panalangin ni Moises. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pinatawad ko sila gaya ng hinihiling mo sa akin. Ayon sa mga Bilang, Kapitulo 14, versikulo 20. Itong tatlong kaibigan ni Job mga kapatid ay halintulad ng mga paniniwala at panindigan ng ating mga kaibayos pananampalataya. Direct to God kasi sila mga kapatid. Kung sa turo pa ng ating mga kaibayos pananampalataya na Christ alone, si Kristo lamang o ang Diyos lamang. Ganito rin ang tatlong kaibigan ni Job. Nanalangin sila direkta sa Diyos. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanila, lumapit kayo kay Job bilang isang santo dahil ang panalangin ni Job para sa kanila ay ang kanyang diringgin. Mababasa natin sa aklat ni Job, Kapitulo 42, versikulo 8. So, palpak mga kapatid, yung mga pagtuturo ng kaibayan natin sa pananampalataya na Christ alone, direct to God ang panalangin. Palpak na palpak po yun. Contradiction po ito sa itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Nagdiretso sila sa Panginoong Diyos. Hindi na sila dumaan sa lagad ng Diyos si Job. So ngayon, nabalik sila ng Diyos kay Job. Dahil ang panalangin lamang ni Job ang diringgi ng Diyos. Kita niyo na? Nang isang mananampalataya ay namatay sa Jopa, pinasundo ng mga alagad si San Pedro na nasa paligid ng Lida upang ipanalangin ang namatay. Babasa natin yan sa mga gawa, versikulo 36 hanggang 39. Bakit hindi na lang nila idirekta ang kanilang panalangin sa Diyos? Bakit pinatawag pa nila si San Pedro? Kung pwede naman palang
dumilikta o dumiritso sa Diyos. Di ba mga kapatid? Napaka-illogical po ng kanilang mga pangunawa at pagtuturo. No? Bakit pa pinatawag si San Pedro? Kung pwede lang man diretso sa Diyos. No? Dahil alam ng mga Hudyo na nakaunawa na malaki ang magawa ng panalangin ni San Pedro na isang alagad ng Diyos, alagad ng Panginoong Kristo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Naghampasin ng bagyo si San Pablo na may kasamang 273 na mga pasahero ng barko. Nagpakita sa kanya ang isang anghel at nagsabi, "Huwag kang matakot, Pablo. Ang Diyos sa kanyang kabutihang loob ay ililigtas niya ang lahat dahil sa iyo." Kita niyo na mga kapatid, mabuhasan natin yan sa mga Gawa, Kapitulo 27, versikulo 23 hanggang 24. Ibig sabihin, ay dahil sa panalangin ni San Pablo. No? So, malinaw po mga kapatid, ang ating pagpapaliwanag, sana'y masundan ninyo. Lalo na sa ating mga kaibayos pananampalataya na naghahanap pa rin hanggang ngayon ng katotohanan. No? So, patuloy po tayo. So, mga ayon ang ating mga kaibayos pananampalataya na makakatulong ang mga santo sa pamagitan ng kanilang mga panalangin. Ngunit ito ay posible lamang habang sila ay nabubuhay pa at kasama natin. Subalit, sabi nga nila, ang tinawag ng mga Katoliko ay mga santong matagal na namatay. Ngunit itinuturo sa atin ng kasulatan na ang mga tao ay may kaluluwa na hindi namamatay kasama ng katawan. Hindi po ba? Sabi ng kasulatan, isang hangal na pagkakamali ang isipin na ang matuwid ay mamamatay, na para bang sila'y dumaranas ng kaparusahan. Ngunit pinanghawakan nila ang tiyak na pag-asa ng kawalang kamatayan. Napakalinaw mga kapatid. Ang sinabi ng Aklat ng Karunungan, Kapitulo 3, versikulo 2 hanggang 4. Yan po mga kapatid. Itinuturo sa atin ni Jesus, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makakapatay ng kaluluwa. Ayon sa San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 28. Si Moises, na matagal nang namatay, ay nakita ng mga disipulo na nakipag-usap kay Jesus. Magbasa natin yan sa San Mateo, Kapitulo 17, versikulo 3. No? Mateo 17:3. Itinuturo din ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo na ang kamatayan ng mahirap na si Lazaro ay dinala o nang mamatay ang mahirap na si Lazaro ay dinala siya ng anghel sa tabi ni Abraham. Habang ang mayaman naman na namatay ay inilibing at nagdusa doon sa init ng apoy. Mababasa natin yan sa San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 22 hanggang 25. Jesus ay nagsasalita tungkol kay Abraham, Lazarus at ang mayamang tao na may kamalayan sa susunod na buhay. Matapos silang mamatay, ay mayroon pa silang kamalayan, no? Sa ibayong buhay pagkatapos ng kamatayan. At si San Juan ay nagpatotoo sa atin kung saan naroroon ang mga kaluluwa ng mga banal. Sabi ng kasulatan, at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa pangaral nila sa mga salita ng Diyos. Sila ay sumigaw, Panginoong makapangyarihan, banal at totoo. Pabasa natin yan sa Pahayag, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10. Kahit nasa kabilang buhay na sila, pero patuloy silang tumutulong sa mga nabubuhay. Ang mga patay na taong inilibing at inipo ng buto ni Eliseo, ito ay nabuhay. No? Isa itong katibayan mga kapatid, ang isang taong banal ay mayroong kapangyarihan, buhay man o patay. Basahin niyo mga kapatid ang pangalawang hari, Kapitulo 13, versikulo 22. No? May isang namatay na touch, no? na nahipo ng buto ni Eliseo. Si Eliseo po ay matagal nang namatay sa tagpong ito. Ang buto na nga ni Eliseo ang naka-touch sa isang namatay. At ito'y nabuhay. Pangalawang hari, Kapitulo 3, versikulo 21. Kaya ang sabi tungkol kay Eliseo, walang bagay na
napakahirap para sa kanya. Kahit na namatay na siya, gumawa pa rin ng milagro ang kanyang katawan. Sa buhay at sa kamatayan ay gumawa siya ng kahangang himala. Mababasa natin yan sa aklat ni Sirat, Kapitulo 48, versikulo 13 hanggang 14. No? Sundan nyo mga kapatid ang mga talata o Bible reference na ating ibinahagi ngayon dito sa ating paksa na tinatalakay. Libu-libong taon nang namatay ang mga patriarka ay sinabi ni Jesus, sapagkat nasusulat, sabi ni Jesus, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ako ang Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Napakalinaw mga kapatid ang pangangaral ng ating Panginoon sa Kristo. Ayon sa San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 26 hanggang 27. Kaya ang mga banal ay buhay para sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi sa mga patay. Amen, mga kapatid? Tungkol naman sa mga anghel, ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanilang pagiging matulungin. Si Jacob, matapos tumawag sa Diyos na pagpalain ng kanyang mga apo, ay nagsabi, pagpalain nawa sila ng Diyos na gumagabay sa akin hanggang sa mga araw na ito. At pati na ang anghel na nagligtas sa akin sa lahat ng kasamaan ay pagpalain sila. Mababasa natin sa aklat ng Genesis, Kapitulo 48, versikulo 15 hanggang 16. Walang nakitang kontradiksyon si Jacob sa pagtawag sa Diyos at sa samang pagkakataon ay tumawag din sa kaniyang anghel. Wala pong nakitang kontradiksyon diyan si Jacob. Bakit tinawag ni Jacob ang kaniyang anghel kung hindi pa siya naniwala na marinig siya ng kaniyang anghel? Ipinakilala ng anghel na si Rafael, si Tobit at si Nabe. No? Tobit, sa iyong pagdarasal at ni Sarah sa Panginoon, ako ang nagdala ng iyong mga panalangin sa kanyang kaluwalhatiang presensya ng Diyos. Sabi ni Angel Rafael kay Tobit. Mabasa natin yan mga kapatid sa aklat ni Tobit, Kapitulo 12, versikulo 12. So maliwanag mga kapatid. No? Ang isa palang anghel ay siyang tagapagdala ng ating mga panalangin sa Diyos. No? At ang mga banal na ating nilalapitan at hinihingan ng tulong ay malaki ang may tulong dahil sila ay nagiging tulad ng mga anghel. No? Dahil ayon na sa ating nabanggit kanina sa unahan at sinabi pa ni San Juan, ang isa pang anghel na may gintong incenser ay dumating at tumayo sa harap ng altar. Binigyan siya ng maraming insenso upang idagdag sa mga panalangin ng lahat ng mga tao ng Diyos at ihandog ang mga ito sa altar na nasa harap ng trono. Ayon sa pahayag, Kapitulo 8, versikulo 3. Kita niyo na mga kapatid, napakalinaw na binabatikos din tayo ng ating mga kaibayos pananampalataya tungkol sa insenso, yung paaso-aso. No? Bakit daw, mayroon bang malamok sa simbahan ninyo? Bakit nagpa-usok-usok kayo? Hindi nila alam mga kapatid, ang insenso ay sisidlan ng mga panalangin mula sa lahat ng tao. Dala-dala ito ng mga anghel. No? So maliwanag po yan ayon sa pahayag Kapitulo 8, versikulo 3. Kung ang mga anghel ang nagdadala sa ating mga panalangin, bakit hindi natin sila matawagan o tawagan para tayo'y tulungan? Sinabi ni San Pablo, ano kung gayon ang mga anghel? Sila ay mga espiritu na naglilingkod sa Diyos at isinugo niya upang tulungan ang mga maliligtas. No? Mababasa natin yan mga kapatid sa Hebro, Kapitulo 1, versikulo 14. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Ngayon, kung ang mga anghel na iba ang sitwasyon kaysa sa atin, nagnanais ng ating kaligtasan sa pamagitan ng kanilang panalangin, hindi rin ba ang mga taong banal na katulad natin na dumaranas ng ating kahinaan bilang isang tao? Kung narinig ng mga anghel ang ating mga dalangin, gayon din ang mga banal. Dahil sinabi nga ni Jesus, sila ay magiging gaya ng mga anghel. Ayon sa San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 30. Nagpatotoo rin si San Juan, ang nalalaman natin ay kapag si Kristo ay nagpakita, tayo ay magiging katulad niya
sapagkat makita natin siya kung ano talaga siya. Ayon sa unang Juan Kapitulo 3, versikulo 2. At tungkol sa kalaman ng mga makalangit na nilalang, sinabi ni San Pablo, ang alam ko ngayon ay bahagi lamang. Ngunit ito ay magiging ganap gaya ng pagkakilala sa akin ng Diyos, ng lubos. Ayon sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 12. Noong naparito siya sa lupa, nabi ni San Pablo, hindi ako tumigil sa pagpasalamat sa Diyos para sa inyo. Naalala kita sa aking mga panalangin. Ayon sa sulat ni San Pablo sa taga-Efeso, Kapitulo 1, versikulo 16. Ngayong nasa langit na si San Pablo, maaari bang nating ipagpalagay na siya ay kinalimutan na ang kaniyang mga kapatid na narito pa sa lupa? Hindi po. Kung ang pag-ibig na nag-aanyaya sa mga santo na ipagdasal tayo habang sila ay nabubuhay pa, ngayon ay perpekto na ang kanilang pag-ibig at sila ay nasa langit na. Kaya nakakasigurado tayo na ang kanilang mga panalangin para sa kanilang mga kapatid natin na narito pa sa lupa ay lalong tumitindi. Yan po mga kapatid. Kung tinulungan nila tayo noong nabubuhay pa sila, titigil ba sila sa pagtulong sa atin gayong lubusan na nilang kaisang Diyos? Hindi po. Mas tumindi pa nga. No? Kapag nandoon na sila, mas malapit na sila kumbaga sa luwag. Di ba? So mas lalong tumawag tayo sa kanila dahil nandoon na sila mismo sa karyaan ng Diyos, kasama ang Diyos. Mas madali para sa kanila ang paglapit sa Diyos, dala ang ating mga panalangin at mga dasal sa kanila. Amen po ba mga kapatid? So, dapat nating tandaan ang Santa Iglesia ay nagtuturo sa atin anuman ang pakipakinabang na natatanggap natin dahil sa pamagitan ng mga santo, lahat ito ay nagmula sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mga mabubuting bagay. Mababasa natin yan sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 17. No? Kung paanong ang buwan ay humiram ng kanyang liwanag mula sa araw, ang mga taong banal at ang mga anghel ay kumuha din ng kanilang liwanag mula sa ating Panginoong Hesukristo na siyang araw ng katuwiran. Ngunit dapat din natin tandaan mga kapatid na ang Diyos ay nag-ordin ng may mga biyayang matatanggap natin mula sa Kanya sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga taong banal. Amen? So ganito po, ang lesson ating makukuha, dapat natin tandaan. Dapat natin parangalan ang mga anghel at mga santo sa pamamagitan ng ating pagdiriwang ng kanilang mga kapistahan at sa pamamagitan ng debosyon sa kanila at pagsunod sa kanilang mabuting halimbawa. Dahil sa kanilang mabuting desisyon, no? Hindi man lahat ng mga santo mga kapatid ay mabuti ang kanilang pinagmulan, no? Maraming mga santo, no, na nagmula sa pagiging masama. Subalit nasumpungan nila ang Diyos at sila'y nagsusumikap na isabuhay ang mga salita ng Diyos, no? Kaya nga sila nagiging matagumpay sa kanilang buhay at narating nila ang kabanalan. Ang panawagan po ng pagkabanal ay para sa lahat at ito ay maaaring gawin natin ng individual, no? Sa ating tahanan, sa ating mga opisina, sa ating mga trabaho, at sa ating kapaligiran. Samantalahin natin mga kapatid, ang paraan ng pagpakabanal ng ating mga kaluluwa sa pamagitan ng panalangin sa mga sakramento, lalo na sa sakramento ng confession, no? Reconciliation, at sa pagtanggap natin ng banal na Eucharistia, no? Dapat nating i-receive, tanggapin sa araw-araw kung pwede lang ang banal na Eucharistia na siyang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pamagitan niyan mga kapatid ay palagi tayong busog sa grasya sa ating paglalakbay sa mundong ito. At hanggang dito na lang muna mga kapatid ang aking pagbabahagi sa paksang ito, ang pagsamba at ang panalangin natin sa mga taong banal o mga santo. At kabilang na ang mga anghel, no?
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.